Purihin natin dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you po. Ay mga ating beloved Brother Eddie Gravani, ating beloved preacher. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Say praise the Lord. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Magandang umaga sa inyong lahat. Tayo muli dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, para sa banal na salita ng ating dakilang Diyos. Mga kapatid, buksan naman po ng ating pangunawa. Amen. Hallelujah. Dakilat papagpala naming Ama sa langit, naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa umagang ito, Diyos. Hallelujah, muli mong pinagpala. May balalagawain, mahal na Panginoon, o Diyos. Salamat po sa iyong masaganang pagkilos sa aming pong kalagitnaan. Salamat, o Diyos, sa iyong habag at biyaya. Salamat, o Diyos, mahal na Panginoon, hallelujah, sa lahat ng mga bawat parte ng aming gawain sa araw nito, o Diyos. Iyong pinagpala, mahal na Panginoon, mag-isa kasigasigan na yung mga anak, mahal na Panginoon, hanggang sa umagang ito. O Diyos, handang makinig ng mga salita amang banal. Mahal na Panginoon, minsan pa, o Diyos, pagpalain mo na ang bawat sa amin, buksan mo ang pangunawa, o Diyos, hallelujah. Lord God, itatak mo sa aming mga puso, mahal na Panginoon, yung mga pangako, o God, upang amin lakaran, mahal na Panginoon, may takot at panginginig, o Diyos. Itong aming samo dalangin, we bind the power of darkness right now, unbelief and doubt, hindrances cast out, in Jesus' name, hallelujah. Isang malakas na praise the Lord, ngayon mahal. God bless you po, mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Ngayon mahal, ang pinakamataas na pagpupuri po, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, natatangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At akin pong pinagkakalubang dobling paggalang pagbati po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Amen. Hallelujah. Ganon din po sa kanyang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family. Amen. At ganon din po, mga mahal, sa pag-aalalan po natin sa ating beloved Honorable Stand Pastor Lindsay Almeda. Amen. Sa kanyang mga aral, mga mahal, at turo sa atin, mga kapatid, at sa lahat ng mga kasama ko sa lugar na ito, sa dakong ito, ating mga elders, mga preachers, ating mga workers, mga mahal, ating mga choir members, mga kapatid. Hallelujah. Sa lahat ng ating minamahal ng mga kapatid sa dakilang Diyos na narito ngayon, at ganoon din po sa ating mga viewers, mga mahal, here and abroad, mga kapatid ko. Purihin ang mahal ng Panginoon. At salamat po, mga mahal, sa ating dakilang Diyos. Mga kapatid, sama-sama po tayo na ating pong pagbulay-bulayan ng banal at sagradong salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Kayo po'y makipagbukas sa inyong mga Biblia, sa ating mga Bible. Dito po sa unang talata natin, mga mahal, sa Deuteronomy, chapter 31, verse 12-13. Ngayon mahal. Amen. Sabi ng Bible, Tagalog po, Deuteronomio chapter 31, verse 12-13. Ay sa Deuteronomio 31, 12 hanggang 13. Pisanin mo ang bayan, ang mga lalaki at mga babae, at mga bata, at ang inyong taga-ibang lupa na nasa loob ng inyong pintuang daan upang kanilang marinig at upang kanilang pag-aralan at matakot sa Panginoon mong Diyos at isagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. At upang ang kanilang mga anak na hindi nakakakilala ay makarinig ng at mag-aral na matakot sa Panginoon ninyong Diyos habang kayo'y nabubuhay sa lupain ng inyong pinaroroonan na inyong itinawid ng Jordan upang ariin. Amen. Dakilang Diyos ang magpala ng kanyang salita, mga minamahal ko. Amen. Gather the people together, men and women, and children, and thy stranger that is within thy gates, that they may hear, and that they may learn, and fear of the Lord your God, and observe to do all the words of this law. 13, and that their children, which have not known anything, may hear and learn to fear the Lord your God as long as you live in the land whither you go over Jordan to possess it. Praise God. Hanguin natin dito, mga mahal, ang ating title sa ating pong talatang verse 13, mga mahal. Hear and learn, that their children which have not known anything may hear and learn to fear the Lord your God, mga kapatid. So, hear and learn, or listen and learn.
makinig at matuto. Amen. Praise God. Lahat muna magsabing praise the Lord, mga kapatid. Makinig at matuto. Minamahal. Yan ang nabasa nating mga talata. Napakaganda. Minamahal ang ating unang talata. Alam niyo mga kapatid, itong talatang ito po ay mga minamahal, sa panahon ni Moses ito. Sa ating panahon, mga minamahal, napakarami pong Bible ngayon. Napakarami po nating makikitang Bible sa mga pamilihan ngayon. Anytime, pwede tayong bumili. Lahat po ay pwedeng magbasa ngayon, mga minamahal, yung marunong ng magbasa. Hindi po katulad ng panahon ni Moses, mga minamahal ng Israel, na ating pong nabasa, mga kapatid ko, wala silang Bible na pwedeng dalhin kahit saan. Noon po ay wala pong newsstand, mga minamahal, to spread God's Word. Amen? Kaya ang tao noon, mga minamahal, ay nag-rely na lang sa pakikinig ng Word of God. Mula po sa bibig ni Moses. At sinasaulo na lang nila yung kanilang napapakinggan, mga kapatid. Alam niyo po ba, mga minamahal, na ang pakikinig or memorization, mga minamahal, pagsasaulo ng Word of God, parte po yan ng worship natin sa dakilang Diyos bilang Kristiyano. Amen? Parte yan, mga minamahal, at yan po yung ating nabasa ngayon, mga kapatid ko. Kaya ang pakikinig po ng salita ng dakilang Diyos, pagsasaulo, mga minamahal, ay para ilayo po tayo sa ikapapahamak po natin. Yan po ang kahalagahan yan, mga kapatid. Hindi po pwede, mga minamahal, na makikinig lang tayo tapos wala na, hindi natin i-apply sa ating mga buhay, mga minamahal, hindi tayo magbubunga, mga kapatid. Amen. Kaya pakikinig po ng Word of God, mga minamahal, ay napakahalaga. Hindi lang sa ating mga sarili, mga minamahal, kundi maging sa ating buong pamilya, mga kapatid. Sapagkat sabi po ng 13 na ating nabasa, mga minamahal, upang ang kanilang mga anak, sabi rito, na hindi nakakilala ay makarinig at mag-aral na matakot sa Panginoon ninyong Diyos habang kayo'y nabubuhay sa lupain na inyong pinaroroonan, na inyong itinatawid sa Jordan upang ariin. Na sa ating panahon ngayon, mga minamahal, ay langit. No? Yan po yung pangako ng dakilang Diyos, mga kapatid ko. Sa panahon ng Israel, ang kanila pong mga minamahal pupuntahan ay promised land. Sa atin ngayon, ang ating pupuntahan ay langit, buhay na walang hanggan, rapture. Amen po ba, mga minamahal? Praise the Lord. Kaya kailangan sa ating pakikinig ng Word of God, mga minamahal ko, ay hindi lang sa atin, kundi ipasa daw natin sa ating mga pamilya. Ipasa daw natin sa ating mga anak, mga minamahal, yung ating natutunan, mga kapatid, sa tuwing tayo po'y mananambahan. Purihin ang mahal ng Panginoon. Kaya tayo nananambahan, mga mahal, ay para maging handa po tayo sa pagbabalik ng mahal ng Panginoon. Amen. At para tayo po'y matuto, mga kapatid. Amen po ba? Sabi ng Proverbs chapter 20 verse 12, the hearing ear and the seeing eye, the Lord hath made even both of them. Tingnan nyo, Tagalog. Sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 20, versikulo 12, ang nakikinig na tainga at ang nakakakitang mata, kapwa ginawa ng Panginoon. Amen. Ang nakikinig na tenga at ang matang nakakakita, kapwa nilikha ng mahal na Panginoon. So, nilikha ng dakilang Diyos yung ating paningin, yung ating mga mata, para tingnan natin, masdan natin, yung kagandahan ginawa ng mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Amen po? Nilikha ng dakilang Diyos yung ating mga tenga, Panginoon mahal, para makinig saan? Para pakinggan po natin yung katotohanan ng salita ng ating mahal na Panginoon. At hindi po yung kasinungalingan at kasalanan. Amen ba? Praise the Lord. Nakikinig po ba kayong lahat? Amen. Kasi sa ating pagkikinig, mga minamahal, ikaw ang makinabang, hindi ibang tao. Amen. Praise the Lord. Tayo ang makinabang. Maging ang ating pamilya, makikinabang, maging mahal. Iyon ang ating pag-aaral, mga kapatid, sa umagang ito.
Hindi po mga negative, mga mahal, hindi negatibo, mga kapatid ko, yung ating pakikinggan, kundi mga positibo. Amen? Yung mga positibong nasaksihan natin sa ating banal na iglesia, mga mahal. Nasaksihan ng ating mga mata, narinig ng ating mga tenga, mga minamahal, yung mga makapangyarihan ginawa ng dakilang Diyos sa ating mga buhay. Hindi yung ginagawa ng diablo, mga mahal. Amen po ba? Alam niyo, unang-unang aatakihin kasi ng diablo yung ating mga tenga. Lahat po ng kasalanan, lahat po ng kaguluhan, yung lahat ng sakit ng karamdaman, ano pa man mga mahal ang nagpapahirap sa tao, nakapasok po sa tao yan. Dahil naghasik po ang diablo ng alinlangan sa ating mga puso. Mga mahal. Saan dumaan? Sa ating pakikinig. Amen. Inihasik ng diablo, mga mahal, yung doubt sa isip natin, pumasok sa puso natin, mga minamahal. At dahil sa kawalan po natin ng pananampalataya, pinahirapan tayo ng diablo ng panahon na tayo po'y wala sa dakilang Diyos. Ang kaaway ng dakilang Diyos na diablo, mga mahal, isa siyang mahusay na manunukso sa tao, mga kapatid. Bakit wala pong tigil, mga mahal, ang kaaway ng dakilang Diyos na panunukso sa tao? Unang-una, ang panunukso ng diablo ay invitation niya yan sa mga tao. Para ang tao po ay pumasok, mga minamahal ko, sa mga strategy, mga minamahal ng diablo. Ang tao po ay para pumasok sa buhay na gusto ng diablo, mga minamahal, na buhay natin. Yung paraan na udyukan po ang tao para gumawa ng kasalanan para lalo po tayong mga minamahal, mawasak, mga kapatid ko, ang ating buhay. Yung panunokso po ng diablo, yung imbitasyon niya sa tao, mga minamahal, para tanggihan po ng tao yung buhay na nais ng dakilang Diyos sa tao. Yung buhay na walang hanggan. Para tanggihan po ng tao, mga minamahal, yung maglingkod sa Diyos. Say, praise the Lord. Yan, mga minamahal, ang ginagawa ng diablo. Sabi ng John chapter 10, verse 10, "The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly." Tingnan niyo, mga mahal, napakadakila ng mahal na Panginoon natin. Bagaman, ang diablo, sinira niyang buhay natin nung panahon na tayo po'y wala sa katotohanan, mga minamahal, pero ang mahal na Panginoon, mga kapatid, ginawa niyang lahat ng paraan para tayo po naman, mga kapatid ko, ay pumasok sa plano ng dakilang Diyos. Yung plano niya, pasaganain ang buhay natin. Palayain tayo sa kasalanan, pasaganain ang buhay natin. Praise the Lord. Basahin natin sa Tagalog, mahal. John chapter 10, verse 10. Ayon sa 1, versikulo 10. Hindi po marito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay. At pumuksa, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Naparito daw po ang kaaway ng dakilang Diyos para pumatay, pumuksa, mangwasak ng buhay, mga minamahal. Amen. Gusto po ng kaaway ng dakilang Diyos, maging busy tayo. Maging busy ka, mga minamahal, sa paggawa ng kasalanan para mawasak ang buhay mo. Papatayin ka niya, mga minamahal, para mapunta ka sa impyerno. Yan ang gusto niya. Pero ang dakilang Diyos natin, mga minamahal, ang kanyang plano, ang gusto niya, masaganang buhay, pinagpalang buhay. Amen? Amen? Kaya mga minamahal, mas piliin natin, mga kapatid ko, yung tayo po'y makinig ng Word of God, makinig ng salita ng Diyos. Minamahal, huwag nating pakinggan yung mga inventong mga salita, mga minamahal, na makasisira sa tao. Tawag doon, hearsay. Amen? Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Meron 3 hakbang, mga minamahal, patungo po sa kasalanan kung hindi natin babantayan itong 3 ito. Una, the power of hearing. Kapangyarihan po ng pakikinig. Pangalawa po ay the power of believing. The power of believing. Kung anong ating paniniwalaan, mga minamahal ko, magiging ganun tayo. Number 3 ay the power of yielding.
yung bunga, yung resulta. Kung ano yung ating napapakinggan, kung ano yung ating pinaniwalaan, may mahal, magkakaroon ng bunga yon, magkakaroon ng resulta yon. Amen ba? Praise the Lord. Ang kasalanan, dadayain ka niyan. Walang magandang resulta, mga minmahal, ang kasalanan, kundi kapahamakan, mga kapatid. Kaya sabi ng Romans chapter 6, verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Amen. Tagalog po, minmahal, basahin po natin. Sa Aklat ng mga Taga-Roma, Kapitulo 7, ay 6, versikulo 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Pwede mo nating palakpakan ng mahal na Panginoon mo, mahal? Napakagandang mga pangako ng dakilang Diyos, mga kapatid ko. Amen. Hallelujah. Wala tayong binayad, mga mahal, sa dakilang Diyos para tanggapin natin ang kaligtasan. Amen. Praise the Lord. Yung power of hearing, believing, and yielding, mga mahal, ito po yung ginagamit ng dyablo, mga kapatid ko, sa mga tao ngayon. Kaya naging sunod-sunuran po ang tao sa udyok ng dyablo, mga mahal. Nakikinig po sa gawa ng dyablo. Nakikinig po, mga mahal ko, sa mga bulong ng kaaway ng Diyos. Kaya nakapasok po yung kasalanan sa tao, kaya napakaraming taong nasa impyerno ngayon, mga mahal, sapagkat gustong-gusto nila, mga kapatid, na makinig, mga minamahal, sa mga gawa ng dyablo, hindi po sa gawain ng dakilang Diyos. Tingnan nyo, mga kapatid, kapag tayo po, mga minamahal, ay nagsagawa ng gawain sa labas, konti lang po ang tumatalima, nakikinig. Pero kapag artista, ang ilagay mo, mga minamahal ko, sa kalsada, dudubugin ng tao yan. Nakikinig po ba kayo? Ganun, mga minamahal, ang panahon natin ngayon. Ang mga tao ngayon, mga kapatid, mas gusto nilang pakinggan, mga mahal, yung mundo, yung ingay ng mundo, kaysa sa Word of God. Amen. Praise the Lord. Kaya mga mahal, ang kaaway po, nangungusap yan, mga kapatid ko, sa isip ng tao eh. Nag-uudyok yan eh. Pinapaniwala niya na masarap ang kasalanan at hindi ito makapagpapahamak. Yan ang binubulong ng dyablo sa tao. Ginagamit po ng dyablo yung power of hearing para takpan yung mata ng mga tao sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. Para hindi po ituon ng mga tao, mga mahal, yung kanilang pakinig, yung kanila pong mga paningin, mga mahal, sa mga gawa ng mahal na Panginoon, mga kapatid. Tingnan niyo po ang 2 Corinthians chapter 4, verse 4. In whom the God, small g po yan, mga mahal, ibig sabihin yan po yung kaaway ng Diyos. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Tingnan nyo, Tagalog po. Ayon sa 2 Korinto 4, versikulo 4. At binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang Ebanghelyo, mga kapatid ko, liwanag ito para magbago ng buhay natin. Amen? Kaya mga young people, mga kabataan, mga mahal, magsimula na po tayo mag-memorize ng Word of God. Amen po? Magsimula na po tayo, mga minamahal, maging masipag, mga kapatid, sa Word of God. Kasi ito po ang kasama natin sa ating pagtanda. Yung ating mga magulang, mga mahal, mauuna sa atin yan. Mga young people, God needs young people, mga mahal, sa ating panahon. Amen? Amen? Hindi natin laging makakasama, mga mahal, yung ating mga parents,
Yung inyong mga preacher ngayon, ay mahal, hindi, mga kapatid. Ang magtataguyod sa atin, mga minamahal, sa ating pamumuhay, yung ating kasipagan ngayon sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Amen. Praise the Lord. Alam niyo, mga mahal, meron tayong kaaway. Devil. Huwad siya eh. Impostor yan, mandaraya, papanlin lang yan. Kaya napakahalaga, mga mahal, na lagi nating share sa atin kung ano yung pinakikinggan natin araw-araw, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Sana po sa ating panahon ngayon, mga minamahal ko, ay wala na pong mahilig sa mga online games, mga kapatid. Wala na sanang mahilig sa mga ML na yan, mga minamahal. Wala pong maidudulot na maganda sa atin yan. Yan po ay taktika ng kaaway ng dakilang Diyos para mawalan tayo ng panahon, mawalan tayo ng oras, mga minamahal, para sa Word of God, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Kapag tayo po ay lumaki, kapag tayo po ay tumanda, mga minamahal, na wala pong na-memorize na Word of God, wala po tayong naunawaan sa Word of God, mga minamahal, bandang huli, mga kapatid ko, iiyak ka. Mawawalan ka ng kaligtasan. Babalik ka sa kamay ng kaaway, mga minamahal. Wawasakin ka niya, sisirain ka niya. Sapagkat yan ang kanyang trabaho, mga minamahal. To kill and to destroy, mga kapatid, sabi ng Bible. Amen po ba, mga minamahal? Apektado po ang buhay natin kung ano po yung palagi natin pinakikinggan, mga kapatid. Amen. Kaya sa church preaching po, sa preaching, mga minamahal, pabalik-balik lang yan eh. Mga kapatid, pabalik-balik lang yan, mga minamahal. Binabalik-balik lang ng mahal na Panginoon yan para manuot sa ating mga puso, sa ating mga kaisipan, mga minamahal, yung mga salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. Alam nyo, itong aklat po ni Amos, mga kapatid, itong aklat ni Amos, mga minamahal, ay pawang kapahamakan po eh, pawang kadustaan, kalungkutan, mga minamahal, ang mababasa mo rito. Tingnan nyo. Bakit, mga minamahal, puro kadustaan, kahirapan, kapahamakan, yung nakasulat sa Amos? Dahil yung mga tao ng panahon na iyon, mga mahal, nire-reject nila ang Word of God. Ayaw nilang pakinggan ang Word of God. Tingnan nyo, mga mahal. Amos, Kapitulo 8, talatang chapter 8, verse 9 to 10, And it shall come to pass in that day, said the Lord, O God, that I will cause the sun to go down at noon, and I will darken the earth in the clear day, and I will turn your feast into mourning. Papalitan ko ang inyong kapistahan ng kadalamhatian, sabi niya rito, mga minamahal ko. And all your songs into lamentation, and I will bring up sackcloth upon all loins, and baldness upon every head. And I will make it as a mourning of an only son, and the end thereof as a bitter day. Tingnan nyo, Tagalog po. Sa aklat ng Amos, Kapitulo 8, versikulo 9 hanggang 10. At mangyayari na sa araw na iyon, sabi ng Panginoong Diyos, na aking palulubugin ang araw ng tanghaliang tapat, at aking padidilimin ang lupa sa maliwanag na araw, at aking papalitan ng panaghoy ang inyong mga kapistahan, Amen. at taghoy ang lahat ninyong awit, at ako'y maglalagay ng kayong magaspang sa lahat na balakang at kakalbuhan sa bawat ulo, at aking gagawing gaya ng magtaghoy sa isang bugtong na anak. At ang wakas niyaon ay gaya ng mapanglaw na araw. Lahat po magsabing praise the Lord, mga mahal. Sabi niya rito, aking palulubugin ang araw sa katanghaliang tapat. Aking padidilimin ang lupa sa maliwanag na araw. Aking papalitan ng panaghoy ang inyong mga kapistahan. Taghoy ang lahat ng inyong mga awit, sabi rito. At ang wakas niyaon ay gaya ng mapanglaw na araw, mga kapatid. Tingnan nyo. Mga mahal, ito po ay sa verse 9 and 10, mga kapatid. Pagdating po sa verse 11 and 12, mababasa mo ito, mga mahal. Behold, the days come, said the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing
hearing the words of the Lord. Tingnan nyo. And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, my mahal brother. They shall run to and fro to seek the word of the Lord, and shall not find it, sabi rito. Yung mga binata at dalaga, mga minamahal, hahanapin nila yung word of God. Hindi na nila masusumpungan, mga kapatid. Mga mahal, na nung una ay binaliwala. Nireject yung word of God. Hindi pinapakinggan yung word of God. Hindi pinapahalagahan, mga minamahal, yung word of God. Hindi sinasaulo yung word of God. Amen. Mga mahal, ang resulta, mga kapatid, inalis ng dakilang Diyos ang word of God. Nagutom sila. Kahit kain sila ng kain, mga mahal, ng literal na pagkain, nanlalambot pa rin sila, nanghihina pa rin sila. Kulang. Kapag walang word of God, kahit anong sagana ng pagkain mo sa iyong bahay, sa iyong refrigerator, sa iyong mesa, mga minamahal, walang kwenta yan, mga kapatid. Amen. Sapagkat ang tao'y hindi nabubuhay sa pagkain lang na literal, kundi sa word of God. Amen? Praise the Lord. Tingnan natin ang Tagalog, Amos, Kapitulo 8, talatang 11 at 12. Ayon sa Amos 8, 11 hanggang 12. Narito, ang araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay, o kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. Hallelujah. At sila'y magsisilaboy sa dagat, at mula sa hilagang hanggang sa silangan, sila'y magsisitakbo at paruot parito upang hanapin ang salita ng Panginoon at hindi masusumpungan. Amen. Hahanapin ng mga tao sa darating na panahon ang Word of God. Wala na silang masusumpungan. Dahil sa kawalan po nila ng interest makinig sa Word of God, mga minamahal. Kaya inalis ng dakilang Diyos, aalisin ng dakilang Diyos ang Word of God sa kanila. Alisin ng dakilang Diyos ang Word of God sa tao. Kaya nang alisin mo yung mahal ng dakilang Diyos, ang mga mangangaral ng Word of God, sa kanila hahanapin yung mga nagdadala ng salita ng dakilang Diyos. Wala na silang masumpungan. Amen? Praise the Lord. Kung hindi tayo magpapahalaga sa pakikinig ng Word of God ngayon, mangyayari yung verse 9 and 10 dito, mga minamahal. So we have no other hope outside of the Word of God. Salita lang ng mahal na Panginoon ng tanging pag-asa ng mundo ngayon eh. Lahat magsabing Amen? Ang plano ng kaaway ng dakilang Diyos, magtanim, mga minamahal, ng binhi sa iyong kaisipan. Doubt. Pag-aalinlangan sa pangako ng mahal na Panginoon. Alinlangan, mga minamahal, sa Word of God. Kaya babaliwalain mo yung Word of God eh, mga kapatid. Yung seed niya na makapagpapahamak, mga minamahal, sa tao. Kapag nakita ng dyablo na interesado kang makinig sa kanyang panlilinlang, pakinggan nyo. Kapag nakita ng dyablo, mga minamahal, interesado ka sa kanyang mga bulong, mga kapatid, sa kanyang panlilinlang, he keeps coming back and coming back and coming back. Babalik-balikan ka niyan. Babalik-balikan ka niyan. Kapag nakita ng dyablo na nakikinig ka sa mga plano niya, babalikan ka na ng babalikan yan, mga mahal. Amen. So sa Mark chapter 7 verse 14, mga mahal, when he had called all the people unto him, he said unto them, hearken unto me, every one of you, and understand. Tignan nyo. Makinig kayo sa akin, sabi ng dakilang Diyos, at unawain ninyo. Si praise the Lord. Tingnan natin po sa Tagalog. Sa aklat ng Marcos Kapitulo 7, versikulo 14, at muling pinalapit niya sa kanya ang karamihan at sinabi sa kanila, pakinggan ninyong lahat ako at inyong unawain. Amen. Pakinggan niyo ako, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, at inyong unawain. Unawain niyo yung aking mga sinasabi. Amen po ba? So read. Okay, mahal. Read the Word of God.
Lahat tayo, mga inmahal, minsan nagkukulang tayo sa pagbabasa ng Word of God. Mga kapatid, kahit anyo balingkod minsan, nawawalan ako ng time magbasa ng Word of God, mga inmahal. Kasi sa puri ng puri, sa araw-araw, mga inmahal, minsan pagod ka na, mga kapatid ko, nakakaidlip ka na. Pero dapat nating sikaping lahat. Amen? Dapat tayong magsikap lahat, mga inmahal. Kailangan nating sikapin, pagsumikapan, mga kapatid. So magsasabi nga ng Ephesians chapter 6, verse 10 and 11, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Amen. Ibihis nyo ang armor of God, sabi niya rito, mga inmahal. Ibihis natin ang sandata ng dakilang Diyos upang tayo po'y makatagal, upang tayo po'y makatayo, mga inmahal, laban sa mga lalang ng dyablo sa ating buhay. Bakit pinapasuot, mga minamahal, sa atin ng dakilang Diyos yung kanyang sandata, mga minamahal? Sabi ng 6:12 ng Ephesians, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against power, against the ruler of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Yan pong sinasabi ng Bible, mga minamahal. Pinapasuot sa atin, mga kapatid ko, yung sandata ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. Yung sandata niyan, may mahal, mababasa natin mamaya. Pasahin muna natin ang Ephesians sa Tagalog, chapter 6, verse 10 and 11. May mahal, hanggang 12 na po tayo. Ayon sa mga taga-Epeso 6:7 hanggang 11. Hanggang 12. Hanggang 12. 7. 10 ba? 10 hanggang 12. Sa katapos-tapos ay magpalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Magbihis kayo ng buong kagalakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa lalang ng dyablo. Amen. 12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa pamunuan, laban sa kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadiliman ito sa sanglibutan, laban sa ukol sa espiritu ng kasamaan ng mga dakong kaitaas-taasan. Lahat po na magsabing praise the Lord, mga mahal. Ang ating kalaban daw, hindi siya laman, hindi siya dugo, hindi siya buto. Masamang espiritu. Amen. Mga minamahal, hindi natin nakikita, mga kapatid, masamang espiritu. So, anong dapat na sandata natin daw? Ako na magbabasa, Ephesians 6, verse 13 hanggang 18 po. Meron ba tayong Tagalog dyan, mga minamahal? Tingnan nyo, mga kapatid ko. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo mga tagal sa araw ng masama. At kung magawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan. Number 1, truth. Katotohanan. Manatili ka sa katotohanan. Manatili ka, mga mahal, kung saan mo nasumpungan ang katotohanan, mga kapatid. Kung ano yung itinuro ng ating mga magulang sa dakilang Diyos natin, doon ka manatili, mga mahal. Na may sakbat na baluti ng katuwiran, righteousness, at ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan, gospel of peace. Paghayo yan, paghayo. Bukod dito, itaglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya, faith, na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng mga nagniningas na suligin ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan, salvation, at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos, Word of God. At magsipanalangin kayo, prayer. Magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Amen po ba? Si praise the Lord, mga inmahal. Yan ang ating mga sandata, mga kapatid. Truth, righteousness, gospel of peace, faith, salvation, dapat, mga inmahal, panghawakan mo yung kaligtasan mo, word of God, at last, mga inmahal, prayer and supplication. Amen.
So protektahan natin. Bantayan natin yung ating mga tenga sa pakikinig. Lahat magsabing praise the Lord. Ang pakinggan lang natin, may mahal, yung pure word of God, mga kapatid, sa gawain ito. Yung mga patotoo, mga himala ng dakilang Diyos sa ating banal na iglesia. Wala na pong iba. Amen. Praise the Lord. Kaya ating beloved parents in the Lord, may mahal, lagi nilang sinasabi noon, mga mahal, huwag kayong dadalo sa iba. Dito lang kayo dumalo. Amen ba? Brad, kasi pareho rin naman nagpe-praise the Lord eh. Pareho nga po. Pero iba ang standard ng Jesus Miracle Crusade. Iba ang teaching na binigay ng mahal na Panginoon sa ating beloved honorable pastor na ating pong pinapakinggan, may mahal, dito sa gawaing ito. Kaya pinagpapala ang buhay natin eh. Amen ba? Kaya anytime, may mahal, saan man sulok, mga kapatid tayo magkrusada, nagmanifest ang kapangyarihan ng mga Panginoon. Daming gumagaling, mga mahal. Daming pinagpapala. Praise the Lord. Pakinggan natin, may mahal, yung purong salita ng dakilang Diyos sa pulpito ng Jesus Miracle Crusade. Yung mga patutuo, yung mga himala. Makinig tayo sa kabutihan ng dakilang Diyos. Yung mabubuting bagay lang na ginawa ng dakilang Diyos. Amen po ba? Praise the Lord. May mahal, protektahan natin yung ating mga tenga ngayon. Protektahan natin, pakinggan lang natin yung mga good things, mga mahal na Panginoon. Amen? Pakinggan lang natin mga mahal, yung mga dakilang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon sa atin. Praise the Lord. So bago tayo magtapos, mga minamahal, basahin natin ang Hebreo chapter 5, verse 12, mga kapatid. Sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 5, versikulo 12, sapagkat nang kayo'y mga rapat ng maging mga guro, dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuang kinuman na mga unang simulain ng aral ng Diyos, at naging tulad sa mga ngailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Amen. Amen. Praise the Lord. Hebreo 5:12, mga mahal. Ang sinasabi ng talatang ito, mga kapatid, dapat habang tayo po'y tumatagal na sa banal na iglesia, dapat teacher na tayo. Amen? Dapat teacher na tayo. Pero sabi rito, sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro, dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninuman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos, at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng karne. Hindi ng pagkaing matigas, mga minamahal. So dapat, ang sabi rito, mga kapatid, dapat matured na kayo sa haba ng inyong paglilingkod. Pero dahil sa, sabi niya, bumabalik kayo sa unang aral, dapat sana guro na kayo, sabi niya rito, mga kapatid. Lahat magsabing amen? Gising pa po ba lahat, mga mahal? So mga kapatid, ang dahilan, mga minamahal, kung bakit bumabalik sa unang aral ang mananampalataya, hindi niya kasi inuunawa. Matured lang, mga minamahal, sa taon, pero sa pagkaunawa sa Word of God, mga minamahal, ay wala. Amen. Mga minamahal, ang sinasabing mature dito, mga kapatid ko, yung nauunawaan natin yung bawat pag-aaral na salita ng Diyos. Kaya sabi ko nga sa mga young people, mga minamahal, magbasa tayo ng magbasa ng Word of God, mga kapatid. No? Wag mga minamahal, yung puro Facebook, puro cellphone, mga minamahal. Magbasa tayo ng Word of God. Amen ba? Praise the Lord. Dahil sabi ko sa inyo, yan ang gagabay sa inyo, sa inyong pagtanda. Mawala man si nanay, mawala man si tatay, mga loved ones, mga kaibigan nyo mawala sa tabi nyo, mga kapatid. May mahal, tatayo kayo pag punong-puno ng Word of God yung ating mga puso. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon, mga kapatid. Amen. So anong sign na tayo po'y natututo, mga mahal? Anong pong sign, mga kapatid, na tayo po'y natuto na sa ating pong laging pagdalo, pag-aaral ng salita ng Diyos? Dapat
pumapasan na tayo. Dapat bumabalikat na tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Dapat tayo nang inaasahan, hindi tayo ang umaasa. Amen ba? Praise the Lord. Dapat isa na ako sa sumusuporta sa gawain ng mahal na Panginoon. Hindi ako laging umaasa ng suporta, Panginoon mahal. Amen. Yan, mga kapatid ko, yung natututo. Praise the Lord. Palakpakan natin ang dakilang Diyos. Buhay na palakpak sa ating mahal na Panginoon, Panginoon mahal. Amen. Ganon pala. Ganon pala, mga minamahal. Di dapat, mga kapatid ko, hanapin natin, mga minamahal, saan tayo magiging blessing. Amen ba? Dapat ikaw ang mag-bless. Dapat ikaw ang mag-bless. Dapat ikaw ang tumulong, mga mahal. Hindi tayo ang tinutulungan. Pag tayo po'y matagal na sa church. Amen ba? So mga minamahal, ano po yung ating title? Hear and learn. Amen. Pakinggan natin, mga mahal. Makinig tayo at matuto tayo. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Purihin ang dakilang Diyos. Kaya mga mahal, awitan natin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko, sa umagang ito. At habang tayo po, mga mahal, ay naghahanda sa ating mga singers at sa ating mga instrumentalists, mga mahal, awitin natin, Forever Grateful. Amen. Hallelujah. Atin pong laging alalahanin, mga minamahal. Tayo ang dinala ng dakilang Diyos sa kanyang gawain. Hindi tayo ang naghanap sa mahal na Panginoon, tayo ang hinanap ng dakilang Diyos. Sapagkat nung panahon na alipin tayo ng kasalanan, bulag tayo sa Ebanghelyo. Hindi natin makita ang liwanag ng Ebanghelyo. Hindi natin makita ang pag-ibig ng dakilang Diyos. Panginoon mahal. So paano ikaw ang lalapit una sa mahal na Panginoon kung bulag ka sa katotohanan? Wala kang makita. Kaya ang totoo niyan, may mahal, dakilang Diyos ang tumawag sa atin. Hindi tayong lumapit sa Kanya. Siyang unang lumapit sa atin. Dinala tayo, may mahal, sa Kanyang banal na gawain. Sapagkat mayroong nananalangin propeta ng Diyos sa atin. Mayroong tumatangis, umiiyak, mga minamahal na gaayuno ng mahaba. Itinatangis may mahal ang mga tao, Lord God, magligtas ka ng aking mga kababayan. Isa tayo sa pinili ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya dapat, mga mahal, grateful tayo forever. You didn't wait for me to draw
I sing praises to your name. Hallelujah. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to His ways and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Narito po lahat ang pangako ng ating pinakamahal na Pinoon sa kanyang sa banal na kasulatan na kung saan ating po napakinggan, ating po narinig, una, hallelujah, natanggap na aral sa umagang ito. Tayo daw po, hallelujah, ay makinig upang tayo po'y matuto sa salita ng ating pinakamahal na Pinoon. Ibig sabihin, hallelujah, hindi lamang upang ating malaman, bagkus ito po ay ating mga pakinabangan, pag tayo po'y sumusunod sa pinapagawa, turo ng ating pinakamahal Pinoon sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Hallelujah. Ang sabi nga po ating napakinggan kanina, ang salita ng ating dakilang Diyos, ang siya po nating tanging pag-asa. Ating napakinggan kanina ang patuto. Sabi ng doktor, may tanging ang buhay. Hallelujah. Ano nangyari? Hanggang ngayon buhay, dahil ang pangako ng ating dakilang Diyos, hallelujah, ang buhay ay nagmumula sa ating pinakamahal Tunay, hallelujah. Maasahan po natin ang salita ng ating dakilang Diyos. Final word to say, ang authority, hallelujah, ang salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya ano ang sabi ng banal na kasulatan? Be not afraid, only believe, hallelujah, dahil ang Diyos ang siyang nangako sa bawat isa atin. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal Panginoon. Tayo pinatuto, tinuruan, hallelujah, ng man of God. Ano ang sabi? I give you pastors according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Hallelujah. Buong pangunawa sa salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy po tayong manalangin. Tayo po ay magsusumamo sa ating dakilang Diyos na ating mahalin ang salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Ang salita ng ating dakilang Diyos, sabi ng banal na kasulatan, isulat na po natin sa lamisan ng ating puso upang itutuloy, hallelujah, hindi mag-agaw ng kaaway ng ating pinakamahal Panginoon. Ang ating buhay, narito po sa salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Patuloy po tayo magsusumamo sa ating dakilang Diyos. Patuloy po natin mahalin ang salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Ito po ang magbibigay sa atin ng buhay. Ito po, hallelujah, hallelujah. Ating lubos mga pakinabangan ang salita ng ating pinakamahal Panginoon. At tayo po'y sumamo sa ating pinakamahal na Panginoon. Upo, mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na puno-puno ng pag-ibig, aming pinakamahal na Panginoong Yesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa mga salita na patuloy niyo po pinaunawa sa amin. Maraming salamat, dakilang Diyos, na patuloy niyo po pinaparinig, patuloy niyo po kami inaralan na yung mga salita. Maraming salamat, hallelujah. Binigyan niyo po kami ng tunay na pastor para patuloy po kaming turuan, ipanalangin, mahal Panginoon, na aming lubusang masunod, maunawaan ay yung mga banal na salita. Maraming salamat sa mahabang buhay at kalakasan po ng aming binurong pastor. Maraming salamat, mahal Panginoon, sa kanilang mga beloved children na patuloy niyo po ginagamit sa iba na gawain. Maraming salamat, mahal Panginoon. Narito po yung mga anak, mga hinirang, tinawag na kilang Diyos upang pagpalain
Kami po ay patuloy na nagsusumamos sa iyo. Dakilang Diyos, tulungan niyo ang bawat isa amin. Tulungan niyo po kami maging karapat-dapat sa iyo. Tulungan niyo po kami maging handa sa iyong pagbabalik. Tulungan niyo po kami malapinon, hallelujah, na magamit niyo patuloy sa banal gawain sa kaligtasan pa ng maraming kaluluwa. Tulungan niyo ang bawat isa amin, dakilang Diyos, at bawang lahat sa iyong mga kahilingan. Patawad, mahal Panginoon, patawarin niyo ang bawat isa amin. Tulungan niyo po kami, dakilang Diyos, let us prepare our wicked ways. Balik niyo po ang inyong pag-ibig, ang inyong katapatan, kagalakan, at pagkaluban niyo po kami ng tunay na banal na takot sa pagkakasala sa iyo. Ito po ay mga samot dalangin sa mga parang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. At ilians po natin ating mga sarili. Isipin po natin, kamay po natin, pastor lang siya po naglilian sa bawat isa atin. Sa ating dakilang Diyos ay walang imposible. Hallelujah, hallelujah. Opo, mahal na Panginoon, narito po kami dakilang Diyos ay mga pangailangan sa iyo. Ang bawat isa amin, mahal na Panginoon, ay meron po kami pangailangan. Yun at yung pagpalang kamay sa unang dalangin po na aming beloved na pastor, will this in time prophet, O God, aming pinapalayas ang lahat ng uri na gawa ng kaaway, lahat ng mga problema, karamdaman, paglupaypay, panlalamig, lahat ng makinaang bisyong mayroon pa ang mga anak ng Diyos, demons cast out in the mighty name of Jesus. Karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, pagka-paralyzed, cancer, cast out in the mighty name of Jesus. Panglupaypay, panlalamig, unbelief, doubts, cast out in Jesus' name. Pagkahirapan, hallelujah, carnality, for life, in glory, cast out right now. Cast out in the mighty name of Jesus. All vices begun. Hallelujah. Cast out in Jesus' name. Cast out. Be blessed and be healed in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos at patuloy po natin papurihan, pasalamatan ating pinakamahal Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating buhay. Tayo po'y sumigaw. Hallelujah, praise the Lord. May kasamang lukso po. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. God bless you po. God bless you, brother and preacher.